Yo, what's up, everybody? Everybody, so what's up, everybody? I have decided to finally tell my boss about my plan. So, ano naman na pagpaalam ko naman na aalis ako by this February 2026. Pero feeling ko kasi mapapa-early yung alis ko kasi tumawag na yung agency ko about the training. So by next week, today is Saturday, then next week is Monday. Next week na yung simula ng training ko, which is 1 week. After that 1 week, di ko na alam kung anong mangyayari. Pero yun yung maging process. Meron na akong post-medical and then yun, post-medical and training. After that, may employer na ako and then training daw. So, I would like to talk to my employer muna. I am hoping and praying that my employer would be kind, considerate, and of course, yung workload doon, kung ano yung dapat trabaho ko lang, yun lang dapat yung trabaho ko, wala nang ibang extra trabaho. And I am praying that sana mabait yung boss ko, that I will surpass the 2 years without any emergencies here in the Philippines. And yeah, sobrang risky nung gagawin ko, but I know na hindi ako papabayaan ni Lord. So yun, normal lang yung kaba. Normal lang din yung mag-isip ng kung ano-ano. Pero, yung sinabi ko kasi sa boss ko, especially when she knows about the Malaysia thing na yun yung pupuntahan ko. Of course, the discouragement, like, sa Malaysia talaga, kasi meron akong kilala dyan. Namatay daw dahil sa heart attack, tapos yung ipapa-autopsy dito sa Pilipinas. Nag-aano na yung government doon na wala silang kinalaman kung anong makita sa autopsy. So, ako, na nakikinig, gusto kong ipagsawalang bahala lang. Gusto ko lang naman sana na magkaroon ng formality yung pag-alis ko. Alam nila kung ano yung pupuntahan ko and hindi ako aalis na dahil ayoko lang yung trabaho o may nakagalitan ako dito. That's the purpose of why I am telling her why will I going to leave this workplace na. Because I prefer a big salary over this work kasi maliit nga lang yung salary nito. And then yung workload, okay lang naman. Sakto lang naman sa salary talaga. Bumabagsak na din yung economy ng Pilipinas. Kaya, it's time for me to step up. And, normal lang yung kaba. Normal lang din yung mag-isip ng kung ano-ano sa isang lugar, lalo na kung hindi mo pa napuntahan ito at wala kang kakilala. The time na pumunta ako sa isang lugar na wala akong kakilala, it's very risky. Pero I get to manage that kind of situation. And I am looking forward na sa susunod kong step sa bagong lugar na wala pa rin akong kakilala. Yes, hindi pa rin ako papabayaan, Lord, at hindi ako mapapahamak. Basta lagi ko lang dadalhin yung karakter ko, yung ability ko na makipag-usap sa mga tao in a nice way, madaling makihalubilo. Pero sa ngayon, dahil OFW nga yan, kailangan natin maging discreet sa ating mga sarili. So, I can feel it coming na kasi, kaya ako nagsasalita ng ganito. I can feel it coming na
approaching na talaga yon. And I'd like to make this as a diary also. I'd like to make a diary about this through video. Kasi nga, I'm in doubt because of what other people thinks about it. Ako, sa sarili ko, alam ko, buo yung loob ko na pupunta doon at makipagsapalaran doon. And hindi ko iniisip yung mga negative negativities na pagdating ko doon baka may mangyari. Kasi pag iisipin ko yun, mas na-attract yung negativity sa trabaho or yung mga negative situation. Kaya as much as possible, sana, sinabi ko yon, sana supportan na lang. Yung ganun. Pero wala eh. Ganun talaga eh. Di ko alam kung nag-worry sila or they're just, siguro out of worry lang yun. Kaya, hayaan na lang. Pero at least, I will give them assurance na I will going to make myself safe no matter what. And yeah, Malaysia is not that it's not that scary, right? Mas scary pa yung Saudi, yung mga ganun. Hindi ko alam. Okay? Doon na tayo. Nandito na rin naman tayo. Patuloy na natin. Okay? Kaya, dead ma sa bashers. Ganun. Wala akong gana ngayon magsalita talaga. Kasi sobrang dami kong asikasuhin. Sobrang busy na pala. Kailangan ko pang isettle yung mga kailangan isettle. And I'll be leaving the work for a week for my training, and I'm going to ask for someone who will going to to be my reliever for a couple of times. So help me. Sana mapalagay ako sa magandang kinabukasan and malagay ako sa magandang employer. Mabait na employer, matakotin sa Diyos, at considerate na employer. Sana. In Jesus' name, I pray. Amen. Yun lang. Bye.